Okay, actually, nag-ready ako ng slides ko for this 'no. Masho-show ba siya Yes po Dok, online? nakikita po namin siya Dok. Okay, alright. Mm, So, good afternoon. I'm Dr. Roma Abalos. Isa po akong dermatologist mula sa Philippine Dermatological Society and Region 1 Medical Center. So, thank you for mm. having me this afternoon. So, ngayong hapon ay pag-uusapan natin ang isang bagay na araw-araw nating nararanasan bilang mga Pilipino, lalo na kung ikaw ay taga Pangasinan. Okay? Mm, Dahil sobrang init po dito sa atin, no? So, ito yung araw at init at kung paano nito naaapektuhan ang ating balat. Okay. So, ang sikat ng araw ay may taglay kasi yan na ultraviolet rays or UV rays na tinatawag. So, may dalawang uri. So, una is yung UVA. So, ito yung mm, mas malalim na tumatagos sa ating balat at mas may kinalaman ito sa maagang pagtanda or aging. So, UVA for aging. UVB naman, ito yung pangunahing sanhi ng sunburn or yung pagkasunog ng balat ng mga pasyente. So, kahit maulap, may UV rays pa rin na nakakaabot sa atin at tumatagos ito sa ating mm. mga bintana ng bahay or di kaya ng sasakyan. So, lalo na sa pagitan ng 10:00 ng umaga hanggang 4:00 ng hapon. So, ito yung pinakamatinding epekto ng araw. Mm. Yes po Dok, Okay. yes po, go ahead po Doc. Yeah. So, ito yung mga karaniwang epekto ng araw at init sa balat 'no. So, una Mm, ay sunburn. So, ang mm, sunburn ay nangyayari kapag nasobrahan yung bilad natin sa araw. Later on, we will further discuss about sunburn. So, next ay yung pangingitim at hindi yung pantay na kulay ng balat ng isang tao. So, kapag palagi nabibilad kasi sa araw, tumataas yung production ng melanin sa ating balat. Siya yung nagbibigay ng natural pigment sa ating balat. So, ito yung dahilan ng pangingitim o tanning na tinatawag. So, minsan nagiging hindi pantay ang kulay ng balat ng tao at maaring mm, magkaroon ng dark spots or yung pecas na tinatawag, lalo na sa mukha. So, mm, next is maagang pagtanda ng balat. Kita nyo naman dito sa picture na 'to. So, on the left side kasi 'no, dun yung mas naaarawan kapag tayo ay nagda-drive. So, kitang-kita niyo yung difference ng texture ng balat niya sa left side compared sa right, okay. So yon, ang sobrang exposure sa araw ay nagpapabilis ng pagtanda ng balat. So, maaari itong magdulot ng wrinkles, facial sagging, and then pagkawala ng kinis or elasticity nito. So, kahit bata pa tayo, kung lagi kang bilad sa araw, then mas pabilis mapapaaga yung senyales mo ng aging. mm. Yes po Doc. So yon, bukod sa araw, ang matinding init din naman na nararamdaman ng isang tao ay maaaring magdulot ng bungang araw or yung heat rash or prickly heat na tinatawag. So, 'pag paulit-ulit kang, na-e-expose sa araw, maaari 'tong magdulot ng seryosong problema sa balat sa paglipas ng panahon. So, ito yung skin cancer na tinatawag natin. Maraming klase actually ng skin cancer, sir, 'no? Yes May po. squamous cell carcinoma, basal cell carcinoma, melanoma na tinatawag. So, bagamat hindi kasing karaniwan kumpara sa ibang bansa, ay posible pa ring mangyari ito sa ating mga Pilipino kahit marami tayong melanin. Especially if babad tayo sa araw at walang protection. So dun sa question mo sir 'no, so paano ba natin 'no, poprotektahan ang ating sarili laban sa araw at init? So pinakaimportante ay ang paggamit ng sunscreen araw-araw. So sa pagpili ng sunscreen dapat SPF 30 pataas. So nakikita niyo yung mga bote 'no, may nakalagay SPF 30, 50 yon. So dapat minimum SPF 30 siya, okay. Tapos maganda broad spectrum, ibig sabihin nun, it protects you from UVA and UVB. Another thing is to apply 15 to 30 minutes bago ka lumabas sa Hmm, arawan, okay. Tapos uulitin mo ang pagpahid kada 2 oras, especially kung, pawisin ka or after mo maligo, okay, sa beach. And then hindi lang ito para sa beach, kailangan talaga 'no, kahit naglalakad ka lang sa labas o bumabiyahe dapat naka-sunscreen ka din.
okey? Mm. Next is ang pagsusuot ng proteksyon na damit. So, puwede ang sombrero na may malapad na brim, so yung medyo wide brim talaga siya, and then damit na may manggas or yung long sleeves, saka sunglasses. So, yung pisikal na harang ay malaking tulong 'yan laban sa UV rays. Mm. So, as mentioned kanina, iwasan natin yung matinding araw kung maaari. Kung kaya, umiwas sa direktang bilad ng araw between 10 AM hanggang 4 PM, okey? So yon. Another is to hydrate ourselves kasi siyempre, hindi ka lang tinatamaan sa balat mo, pati yung loob na rin ng katawan natin, we feel heat due to the, sun. And then, of course, maligo agad pagkatapos mapawisan. So, magsuot ng presko at maluwag na damit gaya ng cotton, okey? Mm. And then eto, may espesyal kaming paalala 'no, para sa mga bata at matatanda. So, mas sensitibo ang balat ng mga bata at matatanda sa init ng araw. So, mas mabilis silang ma-sunburn at saka ma-dehydrate. Kaya mas kailangan nila ng proteksyon tulad ng sunscreen, sombrero at pag-iwas sa matinding sikat ng araw especially between 10 to 4 PM. Yes So, po. number one, most common when it comes to sun hazards 'no, ay yung sunburn, okay? So, Mm. yung sunburn ay isang pinsala sa balat na dulot ng sobrang exposure sa UV rays, okay? So, nangyayari ito 'pag nangyayari Mm. ito, ang mga simptomas ay pamumula ng balat, mainit at mahapding pakiramdam, pananakit kapag hinahawakan or namamaga siya. So, sa mga malalang kaso, maaring magkaroon ng blisters or yung Mm. paltos. So, 'pag paulit-ulit na nasa-sunburn ang isang pasyente, maaari itong magdulot ng pagtanda ng balat, pangingitim at saka skin cancer. So, na-mention natin 'yan kanina. Yes po. Paano natin maiwasan ang sunburn? Again, same lang din kanina. Gagamit tayo ng sunscreen SPF 30 pataas, magpapahid 15 to 30 minutes bago tayo lumabas sa arawan, Mm. and then magre-reapply every 2 hours lalo kapag lagi kang nababasa o kaya pinagpapawisan. Magsusuot ng mga sombrero, sunglasses at saka long sleeves kung maaari. And then siyempre iwasan pa din 10 AM to 4 PM. So, 'pag napansin niyo na nagka-sunburn yung mga anak po ninyo o yung mga Mm. kasama niyo 'pag nagsi-swimming kayo, first siyempre lalayo na kayo sa araw kasi may damage na siyang nagawa sa balat niyo, eh. Number two, cool compress. So, yung mga malamig na paligo para maibsan yung paghahapde, and then uminom ng maraming tubig, gumamit ng moisturizers or yung mga aloe vera gel, okey po yun. 'Wag puputukin yung mga paltos. Sometimes Hmm. kasi sir, alam mo yung mga, sunburn patients, minsan Yes merong po. blisters yan, mga yan, lalo 'pag medyo Mm. malalim na yung naging damage sa balat. So, wag niyo Mm. pong puputukin yun kasi maaari siyang magdulot ng infection, Hmm. okey? So yun, if ever naman na matindi talaga yung blisters, nilalagnat yung pasyente or sobrang in pain na si patient, maaari po kayong magpatingin sa inyong dermatologist. Mm. Okay. Yes po. I want to share din this one 'no, yung prickly heat, medyo uso siya ngayon 'no. So, Mm. ang prickly heat or miliaria or bungang araw, uso siya tuwing summer. So, ang nangyayari 'no, 'pag may bungang araw ka, yung sweat glands mo o yung butas kung saan lumalabas yung pawis ay nababarahan siya. Ah, So, yes po. dahil dito naiipon yung pawis sa ilalim ng balat at yun yung nagdudulot ng mga maliliit na pantal. So, as you can Mm. see dito sa photo. So, karaniwan ito tuwing mainit at humid yung panahon. So, during summer season talaga. Mm. So, ang mga simptomas na mapapansin natin sa mga pasyenteng may bungang araw ay yung mga maliliit na bootleg or yung pantal, madalas na pagpula ng balat, minsan may laman din siya na kulay puti, and then matinding pangangati or yung parang nagtutusok-tusok yung pakiramdam ng mga pasyente. So, karaniwan lumalabas ito sa Mm. dibdib, sa likuran, sa leeg, kilikili at saka sa singit. So, mas madalas ito sa mga bata, pero puwede rin sa matatanda lalo na yung mga pawisin, okey? Mm. So, para maiwasan yung bungang araw, panatilihing presko lagi yung katawan, magsuot ng mga maluluwag at preskong damit tulad ng cotton, iwasan yung sobrang pagpapawis kung kaya, maligo agad pagkatapos pagpawisan at iwasan ang makakapal at mamantikang lotion sa mainit na panahon.
'Yun. So, paano gamutin ng bungang araw? Ilayo natin sa init yung pasyente at magpapalamig dapat. Panatilihing tuyo yung balat, maaaring gumamit ng mga mild lotions or yung calamine lotion. And then iwasan yung pagkakamot para hindi ma-infection yung balat, okay? Kung may nana, matinding pula, syempre magpakonsulta po sa inyong dermatologist. Mm. Lastly 'no, itong pangatlong kondisyon na ito, hindi ito gaanong kakilala, pero karaniwang nakukuha ito sa beach. So, ang tawag namin dito ay cutaneous larva migrans. So, ano ito? Ito ay isang infeksyon sa balat na dulot ng isang parasite na karaniwang nanggagaling, okay, dito, papakita ko sa iyo sir, Yes po. sa dumi ng aso at pusa. So, ang mga parasite na ito ay maaaring mapunta sa buhangin. So, Hmm, lalo na kung may mga hayop na gumagala sa beach. So, kapag ang balat ay direktang dumikit sa kontaminadong buhangin, yun ang maaaring pumasok, okay, yung larva o maliit na uod sa balat ng isang pasyente. So, ang mga simptomas ng cutaneous larva migrans ay itong mga 'to: makati yung pantal na parang may gumagapang sa ilalim ng balat, mapulang linya na pahaba at paikot-ikot ang itsura, lumalawak o gumagalaw yung marka kada araw, madalas makita sa paa, hita at sa puwet. So, mm, mga bahaging dumikit talaga sa buhangin. So, hindi agad-agad ito makikita pagkatapos ng exposure ng pasyente. Maaring ilang araw muna bago lumabas yung symptoms nito. mm. So, ito puwede rin siya sa puwet. Yes po. So, paano natin siya iiwasan 'no, para hindi tayo magkaroon ng cutaneous larva migrans? So, 'wag direktang humiga o umupo sa buhanginan, gumamit ng banig, tuwalya or beach mat, tapos iwasang maglakad ng nakataas sa buhangin. 'Di ba sanay natin 'yun sir 'no, Yes tatanggalin po. natin yung tsinelas natin. Mm, So, another thing is maligo agad pagkatapos mag-beach. So mm. 'yun. Kung meron kayong mga pasyente na nagso-show ng mga ganitong simptomas, so huwag basta-basta gagamutin ng creams, ng kung ano-anong Hmm, cream. Kailangan ng tamang gamot na iniinom or ipinapahid na nirereseta ng mga dermatologist, okey? yes po. So yon. Um, Upang mapanatiling ligtas ang balat ngayong summer, kailangan gumamit ng, again, sunscreen. Umiwas tayo sa pagbilad sa araw between 10 to 4, panatilihing malinis at tuyo yung balat, and iwasan yung humigan direkta sa buhanginan para maka-prevent ng CLM, at saka maligo agad pagkatapos mag-beach. Mm, And then, kung merong mga kakaibang pantal, matinding hapde o hindi nawawalang pangangati, siyempre huwag magse-self-medicate, magkonsulta kayo sa dermatologist. And then, ang tag-init ay panahon ng saya at pahinga, pero hindi dapat kalimutan ang pangangalaga sa ating balat. Sa tamang pag-aalaga, mas masisiyahan tayo sa ating bakasyon. So, maraming salamat at naway makatulong ang mga impormasyong ito upang tayo ay maging sun safe.